Welcome to Donmar TV News Channel. Sinampahan po ng kasong sex trafficking ng ilang US prosecutors ang founder naman ng Kingdom of Jesus Christ Church na si Pastor Apollo Carayon Kibuloy. Bate po sa impormasyon sa 74 na pahina ng tinatawag na indictment charges. Sinabi po ng mga federal prosecutors sa Los Angeles na ang kasong ito ay may kaugnayan pa rin sa kasong isinampa ng 3 church administrators ng Kingdom of Jesus Christ na nakabase po sa Amerika. Kaugnay naman ito sa mga pineking visa para makapunta sa Amerika ang mga miyembro ng naturang simbahan at pilitin sila na mag-solicit o manghingi umano ng donasyon para sa Peking Children's Charity ng naturang simbahan. Batay sa reklamo, pinararatangan si Pastor Kibuloy at 2 iba pa na nag-recruit umano ng mga bata na may edad 12 hanggang 25 taong gulang para maging personal assistant o yung tinatawag nilang pastorals. Nakasaad po sa reklamo ng mga pastoral ay inuobliga umano na ihanda ang pagkain ni Kibuloy, linisin ang mga tahanan, masahiin si Kibuloy at makipagtalik umano para sa tinatawag nilang night duty. Tiniyak po ng gobyerno ng Pilipinas na makikipagtulungan sila sakaling hilingin ng Amerika ang extradition sa kaibigan ni Pangulong Rodrigo Duterte na si Pastor Apollo Carayon Kibuloy dahil yan sa sex trafficking charges. Pero ayon po kay Acting Spokesperson Cabinet Secretary Carlo Nograles, ang extradition issue ay nananatiling speculative. Sinabi naman po ni Justice Secretary Minardo Guevara na hindi pa nakatanggap ang kanilang ahensya ng request para sa extradition. Kailangan kasi may black and white mula sa kanilang US counterpart, Washington State Department. Sa halip may rape complaint na inihain laban kay Kibuloy nung nakarang taon sa Davao City. Pero ito po ay nabasura na ngayon ay inaapila sa kanilang departamento. Mababatid po na sinabi ng US prosecutors na pinipilit umano ang mga babae na mga minor de edad pa na makipagtalik kay Pastor Kibuloy, ang founder po ng Kingdom of Jesus Christ. Sinabi rin po ng mga otoridad sa US na pinagbabantaan ang mga biktima na may edad 12 ng eternal damnation at physical abuse kung sila ay tumatanggi ng tinatawag na night duty para sa pastor. Sa totoo lang, nung narinig ko ito, sabi ko nga, yari, yung may kasong lumabas kay Pastor Kibuloy. Although it was 2016 pa ata, ewan ko parang tinatiming yung paglabas ngayon. Siguro dahil sa ang SMNI ay talagang at saka si Pastor Kibuloy ay malapit kay Pangulong Duterte. So sa akin, TP, ito na lang pag-aksaya mo ng panahon. Diba? Anyway, boss mo siya. Siya na lang ang pag-aksaya mo ng panahon, tulungan mo. Kesa ako pinag-aksaya mo ng panahon. Kinasuhan ng US Federal Grand Jury ang spiritual advisor ni Pangulong Duterte na si Pastor Apollo Kibuloy ng sex trafficking operation. Ayon po sa United States Attorney's Office, may ilang menor de edad na biktima. Nire-recruit daw ang mga ito, ginawang personal assistant ni Kibuloy at kalaunay naging biktima ng Sabi nila si Pacquiao daw yung tinutukoy ni PRRD. Sabi nga mayamang magulang eh. Ngayon na lang yumaman si Juniso eh. Buso. Sagot ng kampo ni Kibuloy, gusto lang pabagsakin ang kanyang kliyente. At yan po ang tinutukan ni Maki Pulido. Let make myself clear. Ha? Una-una, sabi ko nga sa inyo, until proven guilty, the person is innocent. Okay, so ngayon wala pang hatol ang hukuman. So let's assume na innocent po si Pastor Kibuloy until magkaroon po ng conviction. Yan ang paniniwala ko as of now, as of today. Okay, let the court decide kung ano ba talaga. Hindi ko alam mga ebidensya. I do not have the information. I do not know Pastor Kibuloy, wala akong kilala sa SMNI. Okay, so wala ho tayong alam dito sa kaso na ito. Ha? Binabalita ko lang sa inyo
Kung ako lang, ang akin lang, suggestion ko lang, since si TP naman ay nagtatrabaho sa SMNI, ito yung pag-aksaya mo ng panahon. Kunin mo yung panig, ikaw ang magpaliwanag kung ano. Ito yung magkakaroon ka naman na saysay dyan. Wala ka saysay dyan eh. Mabel Magbago, maraming salamat ha. Kumuha ka naman ng panahon na para tulungan itong si Pastor Kibuloy. Since naandyan ka naman eh. Sa isang pahayag, sinabi ng United States Attorney's Office, Central District of California, na kinasuhan ng federal grand jury sa Amerika si Pastor Apollo Kibuloy ng sex trafficking operation. Spiritual advisor ni Pangulong Duterte si Kibuloy na nagtayo ng Kingdom of Jesus Christ, the name above every name. Kasama niyang nakasuhan ng ilan pang matataas na opisyal ng kanilang religious group. Bata ito sa superseding indictment na nagpalawak sa naunang kaso noong 2020 kung saan una nang nasampahan ng labor trafficking scheme ang 3 opisyal ng Kingdom of Jesus Christ. Ayon sa United States Attorney's Office, pinwersa ni Kibuloy na makipagtalik sa kanyang ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, menor de edad ang ilan sa mga biktima nang mangyari ang krimen. Nirecruit daw ang mga biktimang edad 12 to 25 years old para magtrabaho bilang personal assistant o pastorals ni Kibuloy. 5 biktima ang pinangalanan sa kaso. Sila raw ang naghanda ng pagkain ni Kibuloy, naglinis ng kanyang tirahan, nagbigay ng masahe at ng tinatawag na night duty o pakikipagtalik kay Kibuloy. Sinabihan daw ang mga biktima na ito ay God's will. Ang mga masunurin daw ay binigyan ng mga reward tulad ng pagkain, biyahe at cash. Ang mga tumanggi o nagtangkang tumakas nakaranas daw ng... Pero alam mo, medyo malupit ito kasi US court ito. Kasi ang alam ko sa US ata nangyari, kaya sabi ko nga malupit itong grabe itong akusasyon na ito. Tsaka alam nyo naman sa US medyo iba, di ba? At saka ewan ko kung may jury pa. Hindi ko alam kung anong sistema ng kanilang dyan eh. Pero malupit ito. Kasi dito medyo mamaya, syempre iisipin kagad ng ibang tao, di ba? Iisipin kagad nila na, ay, inimpluensya ni Duterte yan eh. Ano yung si Duterte yan eh? Ay, Senator Go yan eh. Baka isisi pa kay Senator Go na naman yan, di ba? So, hintayin na lang natin. Huwag natin uhusgahan yung mama until proven guilty. Ay, mali. Tama. Assume natin na innocent siya. Lourdes Peco, maraming salamat po. Pisikal na pang-aabuso. Nangyari raw ang pang-aabuso mula 2002 hanggang 2008. Ayon sa Legal Counsel ng Kingdom of Jesus Christ, isa na naman itong tangka para pabagsakin si Kibuloy. Ang mga umaakusa raw sa kanya ay siya ring mga taong nagtangka ng pabagsakin siya noon sa Hawaii. Thank you, Roy Guerrero at saka Lourdes Peco. Nananatili raw ang kanilang suporta kay Kibuloy at sa ibang mga leader na inaakusahan sa kontrobersyang ito. Ayon magkomento ni Presidential Spokesperson Carlo Nograles kung mananatiling spiritual advisor ni Duterte si Kibuloy. We'll wait for the President's statement regarding that, no? Kasi bago pa lang itong development na ito, hayaan na lang po natin na magsalita si Pangulo tungkol po dyan. Sabi ng Department of Justice, wala pang extradition request o paghingi ng Amerika na maidala si Kibuloy doon para harapin ang kaso. While I can say that these are speculative, we will cooperate if magkaroon man ng ganyan. Minomonitor daw ng Philippine Consulate sa Los Angeles, California ang kaso at handa silang magbigay ng tulong sa mga Sabi ni Marisa Lorente, ang naninira sa kanya isang tomboy na nagdispalko ng pera at di na gustuhan ni Pastor kaya ayaw niya magbago at paalisin sa kingdom. Yun daw yung kaya nga Madam Marisa, maganda talaga yung di ba, yung husgado. Para at least, pag kinlear siya, ay maganda para talagang panghawakan yung paulit-ulit na sasabihin, okay to, walang problema, paninira ito. Kasi alam mo, mahirap humusga hanggang walang syempre may nag-aakusa at the same time. Minsan ng mga tao, bilis maging judgmental, naakusaan pa lang kung ano na sinasabi, di ba? Antayin natin. At sa mga biktima. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Hindi natutulog. At saka syempre, malapit din ang Pangulo ang si Pastor Kibuloy kay Pangulo, hindi rin natin alam kung yan din ang isang rason yan. Di ba? So we really do not know. Kaya nga sana,
since nandyan naman si Thinking Pinoy dyan sa SMNA, yan dapat yung pinag-aaksayan niya ng panahon. Tulungan naman niya yung boss niya. Tayo, wala naman tayong information dyan eh. Hindi naman natin kilala, hindi naman natin alam kung ano nangyayari. Bakit yan ang trabahuhin ni Thinking Pinoy? Kesa sa pinagkakaabalahan niya, yung banatan ako, banatan si Gayatano, banatan si Mocha. Araw-araw na lang, yan ang ano niya eh. Topic niya eh. Banatan si Senator Go. Diba, kesa sa yun ang ginagawa niya, araw-araw yun na lang. Bakit hindi mo na lang tulungan itong SMNI o yung boss mo? Di ba sayang yung 1.8 million mo? Believe ako pag kaya 1.8 million mo nag-like sa'yo ng live mo during live. Yun, ibig sabihin totoong tao yan lahat. Ito gusto ko lang i-discuss. Ito kasi naiinis talaga ako dito eh. DOH, anak kayo ng